As kamayong mga naghahanap ng mangga dyan at partneran pa nito ng napakasarap at maanghang na bagoong. Ang dami kong nakuhang mangga dito sa kapitbahay namin. Pinaputol kasi ng may-ari yung puno. Sobrang sayang na. Tapos sobrang laki na nga ng puno nito. Tapos grabe, sobrang dami nga ng bunga nito. Sobrang sayang. Kaso nakakasagabal na nga ito sa kable ng kuryente at sa mga kapitbahay. Kaysa naman na lumaki pa yung problema, pinaputol na lang ito ng may-ari. Yung pinutol nga ay nagkataon na season talaga ng bunga ng Indian mango. Kaya sobrang dami ng bunga niya. At yung iba ay maliliit pa. Kaya pinagtatawag nga kami para kumuha ng mga bunga nito. Kasi pwede naman ito kainit at masarap ito talaga sa bagoong. Aba naman, napagawa tuloy ng bagoong ng di oras. Nito makalaki na mangga ang sobrang perfect talaga isawsaw sa bagoong. Naghahalo talaga ang asim, anghang, tamis at hindi mo na maintindihan basta masarap. Basta pag kumain ka talaga nito ay sarap na sarap ka talaga at feel na feel mo talaga pag sinasawsaw talaga sa bagoong. Yung ginawa ko pa naman na bagoong ay matamis at sobrang anghang. Ayun talaga ang puno ng mangga na ito kasi kahit ganito pa kalaki yung Indian mango na ito ay hindi siya maasim. Kaya yung kapitbahay ko nga, yung sobrang bubot pa talaga yung gustong gusto niya isawsaw sa bagoong. Tapos pinagbibigay niya sa akin yung medyo malaki-laki na kasi ayaw palanan yun. Yung gusto niya yung bubot pa. Hirap talaga pag tumubo yung puno ng mangga dito sa mga subdivision na. Kasi marami ka talagang i-consider kahit na ito pa ay nakakapanghinayang. Sa lumaki pa naman nga ang problema, ipaputol mo na lang talaga ang puno nito. Kasi medyo maliit pa to, tapos bigla na lang sobrang nagsanga-sanga na yung, ang dami na niya talagang sanga, kaya dumami talaga ang kanyang leaves. Sa huling pagkakataon ay nakatikim pa rin kami ng kanyang bunga at ang dami nga nang nagawa kong bagoong dito. Para na nga akong i-aasid sa kakakain nito kasi parang ayaw mo talagang pitigilan sa pagkain nito kasi sobrang sarap talaga.